Mag-harvest tayo ngayon ulit ng ano na yung damo. Yung kulitis dito sa Parang. Ayun, daming kulitis dito. Meron din ditong ano yung ampalaya. Marami tayong ano, at ibang harvest dito, yung mga kulitis, dahon ng kulitis, tsaka dahon ng ano na yung parsley o ulasiman, tsaka dahon ng ano ampalayang ligaw. Ito meron ditong ano, ito may isa pa ibang klase. Ito yung wild berries din, blackberries na wild, pero wala pa naman siyang bunga, kaya dahon lang yung ating munang kuhanin sa kanya. Pero ano siya nalalaya, ibig sabihin nagkukulang na siya dito sa ano, sa tubig, kaya kailangan kailangan siguro mailipat ito, kasi wala na ano na siya, sayang naman. Mga tayo, ito yung ano kulitis kahapon naka panguha na tayo, pero nagbalik tayo rito dahil kasi ano, lupa kasi dito natutuyo na, kaya itong mga dahon ng kulitis ito, ano lang ito, hanggang gugulang lang, kaya kuhanin na natin itong ano wild na bears na ito, ano mailipat. Yan kailangan pala ano, inshallah araw-araw tayo makapanguha dito ng ano, ng mga dahon ng kulitis, kasi sayang naman. Nakikita nyo, manghihina na ito sa kabila, gugulang na, gawa ng ano na kinukulong na sila sa ano, sa tubig. Tutuyo na yung mga stock na tubig dun sa ano, sa ilalim, kaya kailangan kuhain na natin para makapakinabangan. Ito magandang ano magandang itanim sa ano, yung mga gartong mga halaman, mga kita mo ito, basta lang tumutubo diyan. Kaya itong mga, kung tutusin, itong mga magandang itanim ito mo, hindi naman wala naman nagtatanim dyan, basta tumubo na lang. Maganda talaga yan ang ano, dapat natin ano, pag-aralan mga itanim sa ating garden. Malakas ang hangin ngayon na ano, lagay natin. Wala, hindi kasi ako nakapagdala ng ano, ng plastic na naman, nakalimutan ko. Ito mo isa pang puno ang ano, napapanguhanan ano dami na agad, di pa tayo nakakapanguha ng ano, dahon ng ampalayang ligaw. Ay baka ano, yung palang hindi makakuha ng kaunti lang, kasi ano na konti lang kuhanin natin dahil kasi ano na siya, nag-uumpisa na siyang bumunga. Sayang naman, diligin na lang natin. Ito hindi naman natin madidilig ito kasi kadami, malayo rin, kaya harvestin na lang natin yung kanyang ano, kanyang mga dahon. Agandahan nito ano, walang tinik, tapos ano, malalambot yung kanyang dahon, kaya magandang ano, harvestin. Tapos ayan, lalaki ng dahon. Iba talaga yung ano, yung mga lupa ganyan mataba yung lupa yan. Kasi basa yung lupa dito, ilang taon na yung mga ano diyan, yung mga dahon-dahon nilang naka-stack dyan. Magandahan dito yung kang nagkakaroon ng ano, ng sandstorm, tapos yung mga dahon ng ano, mga dahon ng punong ito, ano sila yung kang, at na ano sila, natatambakan din ng mga buhangin,
Kaya matalis silang ano, nade-decompose. Ang dahon kasi kapag hindi siya natatambakan sa ibabaw ng mga halimbawa lupa o kaya buhangin, medyo matagal siyang ma-decompose. Kasi yung mga ano, yung mga decomposer, ano sila, hindi sila makapunta sa ibabaw dahil kasi baka mas sinaga sila ng araw, eh sila naman pagka nasinaga ng araw namamatay sila, kaya hindi pwede, kaya doon lang sila sa ilalim. Kaya kailangan talaga yung ano, yung kaya mga dahon ano, matatakpan ng ano, ng lupa o kaya buhangin, o kaya ano, tatakpan ng mga ng tolda. Yan, madali ma-decompose yan kasi pagka may takip yung mga decomposer makakapunta doon sa ibabaw ng ano, mga dahon tuyo. Tamo dito, tabaan lupa kasi na lagi natatakloban ng ano ng damo. Yung damo, pati damo tsaka yung dahon tuyo diyan ng ano, ng sandstorm. Kaya madali silang na decompose. Kaya tingnan mo mga damo rito tataba kahit yung ano, yung may sumibol diyang ano, milon, yung lusog kaya ngayon yung melon, ito yung isang klase ng kuwa ng kulitis din ito. Nasa ilalim siya. Yan ang kanyang katawan, ano, payat. Yan isang klase. Pero yung itong kulitis niya, malimit mo makikita yun sa mga tabi-tabi ng mga building. Nakakapagtaka ito namang mga malalaking katawan nito. Hindi ko ito masyado nakikita sa ano, sa mga building. Pagka na yan ng ano, mga tuyo-tuyo yan, makakuha ng mga isaala ng ano, ng mga buto nito. Baka maitanim doon sa ating ano, garden. Kasi magandang itanim kasi hindi mo na siya kailangan ng kuwan, kailangan ng itanim. Ano mangyari dito, ano, taon-taon na lagi na siyang sisibulang ano, ng kusa. Tapos mag-harvest ka na mag-harvest. Yung kagandahan ito, itong mga ganito. Ay, yung tutusin niya ay ano dapat ito yung ano, ito yung itinatanim. Kasi nakasanayan kasi natin yung ating itinatanim, yung mga ano, yung mga alagain na kailangan lagi nating itatanim. Yun ang ating na ano, na itanim. Yung parang mga gusto lagi nating itanim, yung matrabaho, yung kaliwitan. Yung kasi nakasanayan. Kahit mga ampalaya, kita mo, ito mga gatong ampalaya, kita mo pagka nagkaroon ng kartong ampalaya, hindi mo na kailangan laging ano, magtanim. Dahil kasi kusa na silang na ano, kusa na silang na nasibol. Hindi ka na magtatanim. Kaso ang alimitan kasi nakakaugalian natin yung ano yung gusto natin itanim yung mga alagay. Yung kagaya na yung ano, kahit tingnan mo yung katabi ko doon nagtatanim, ang lago-lago ng kanyang ampalaya. Lago-lago, yun ay ang bunga na yun, yung kang nalaki. Ay ang nangyari, tinabas na niya. Paano kasi, hindi naman ang bunga, hindi naman makalaki. Gawa ng tinitira nga ng putakte. Hindi, siyempre wala naman siyang kuha ng ano, ng pang-spray. Kailangan kasi doon, para wag tiranin ang putakte, lagi mong i-sprayan. Kasi kapag hindi mo yun i-sprayan, nangyayari din yan, titiranin ng ano, ng putakte.
Ay, hindi kaya ng mga ganito. Tapos yun, lagi ka magtatanim. Ganyan kuwan. Lagi ka magtatanim. Kasi bakit kailangan mo magtanim? Di halimbawa, ang iyong ampalayang ganyan hindi mo ini-sprayan. Di siyempre hindi walang lalaki doon. Maliit pa, mabubulok na. O hanggang sa mamatay yung yung ampalaya na yun. Hindi siya makakapag-produce ng ng binhi. Nagawa nga kasi lagi na siyang kukuha na nasisira ng mga putakte. Yan, ganyan ang mangyayari dito kapag ganyan natuyo. Kaya kailangan ma-harvest natin ng harvest. Inshallah araw-araw tayo makapag-harvest. Tapos itong gatong ampalaya. Ito inshallah magkaroon tayo ng ng buto nito. Pero doon ako meron na ako doon mga nasibol doon na ampalaya ganyan. Meron na to sa tanim kasi kumukuha ako dati dito ng mga ng mga lupa dito. Ay kuha yun, ay may nakasama mga mga buto-buto ng yung ampalayang ligaw. Pagkatapos nakakuha pa ako dito ng ng ampalaya na kuha, tinanim ko doon. Hindi pala nabuha yung aking kinuha tapos tinanim ko dito. Ay nagkataon naman yung aking mga tinampak na lupa may mga buto tapos mayroong sigulat doon. Kaya pala makakuha ko ng ulasiman na lang kulang. Ulasiman, nasaan ka ulasiman? Ayun, ulasiman daw. This time makukuha ng ulasiman. Bismillah. Ulasiman, ang ganda. Ang lusog dito ng ulasiman. Kaya tutusin. Maganda ang kartong alagaan ng mga kita mo, hindi mo na kailangan magtanim kung saan na lang sumisibol. Kaya dapat to sa mga garden itong dapat ipaglalagay yung mga buto nito, mga buto. Dito nga, tingnan natin dito kung may dito natutuyo ng ang lupa. Kita mo na yan, ganyan na nangyayari. Pag makakuha ng ng blade tapos makapag-harvest ng ganyan mga maugulang. Dito walang walang ulasiman dito. Maganda rin yung ating ating bilog, tinilig natin ang kuwan. Ating tanggalan natin ang yan, para magtuloy siya. Yan, ganyan yung ating technique. Tanggalan natin ang kuwan para yung kuwan. Yun ang ating technique para magtuloy na siya. Saan pa? Yun ang technique diyan kapag may bungo siya. Ay, ito yung dilaw ito. Kasi nagkulang siya sa tubig siguro. Kaya gayon. Ito. Tanggalan din natin ang tulos siya. Yan. Yan. Para mag-focus na lang siya dun sa sa bungo niya. Pwedeng talbusin na natin lahat to.
Actually, okay na naman yung kanyang bunga eh. Meron na siya. Kaya, talbusin na lang natin to. Para to na siya mag-focus sa bunga na yan. Ito. Talbusin na natin lahat para doon siya sa bunga na yan mag-focus. Yan. Ayos. So may siya, may puko na eh. Ayos na. Yan ang mga technique. Yun, dahil pala ditong alasiman tamo lago. Lago ng alasiman para makabawas na kaunti. May buko. Ito ang gandahang panguhanin yung hindi pa siya na bulaklak. Yan. Masyaallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ayos, bukas na ulit inshallah. Tapos may dinidilig na tayo rito. Yan ang alagaan natin. Kaya maganda kung halimbawa meron tayong garden. Maglaan tayo ng isang lugar na para sa ganyan mga mga damo-damo, mga wild na damo na pwedeng gulayin. Kasi ang ganda kasi sa ganyan, hindi na sila alagain. Hindi alagain. Kita mo yan, hindi naman yan tinanim. Pero sumibol na lang yan, tapos ang lago. Dagan nga lahat, wala ng tubig. Ay, bunutin pala natin yung ay nalalanta na sila. Kailangan ilipat natin itong mga wild berry. Ay tayo na natutuyo yung lupa. Hindi man natin kayang diligin ito. Teka, kuhanin ko muna. Ayos, kinuha natin yung ibang mga yung mga lantana na wild berry. Kasi sayang naman, nalalanta na. Natutuyo na kasi yung yung lupa dyan sa kaya kailangan natin kuhanin. Yan, ito itanim natin to. Yung iba naman okay pa naman, kaya diyan muna. Tama, ilagay natin dito. Yan, pag makapagdala ng ng bukas siya ng blade para makuha yung yung mga magulang natin. Ayun, kadaming magulang doon sa labas yun na may makukuha din mga magulang na, tapos mailagay sa atin to para doon sila magsibulan. Meron doon namang isa doon sa akin self watering, mayroong isang ganyan. Hindi ko pa masyado kasing kilala, kaya hindi ko siya ang kilala ko yung yung isang isa na yung klase na payat ang katawan. Yan. Pero yan na kasi mataba ang katawan kaya hindi ko kaya kung ito ko lang nakuha. Napagmastan ko kasi dito yung kapapunta ko rito, yun siya pala kalahi din pala na yun, ang kulitis na yun, kalahi. Kaya yun, nasubukan kahapon yung pinanguha ko nakain ko na kanina, ay ayos din ang lasa, pareho din, sarap din masarap din ang lasa. Kaya napanganda pala kung ganyan ang ating mga tinatanim. Yung mga halimbawa walang hilig sa sa pagkatanim, yung walang hilig, tapos ang hilig lang ay maggulay, yan kung kilala lang nila yan okay na yan. Isabog mo lang doon sa meron kang isang tabi ng bahay mo na ako. Kagandahan ng ganyan, wala siyang tinik. Sa atin meron yung kang uray kung tawagin, ay napakalalaki ng tinik. Talaga naman kahit sa chinila baon pagka napakalaki.
Kaya ang hirap pagka naglalakad kayo talagang minsan pang ganyang uray. Yung kung ang kanya ng mga tangkay dapa sa lupa. Dapa kaya naman ang mga ano na yun, yung mga tinik talagang nakatingar-ngar. Kaya tuloy kapag ka naapakan mo talaga namang mapapahaw ka sa sakit naman eh. Ng ano. Kaya pag ako naglalakad sa ganyan sa mga parangan eh, ingat na ingat ako eh pagka tinitingnan ko may mga uray. Yan namang ano, pero ano uray. Pala naman nagugulay pala yan, yung mga ano, yung mga dahon. Yeah. Nakita ko dati yung bayaw ko na yun eh, nangunguha na yung mga dahon ng ano, ng uray. Pero ako naman gumaya lang noon, pero parang hindi ko pa rin masyadong nagugustuhan noon ng lasa kasi sanay naman tayo dun sa mga kinakain eh, ano, yung bagang pangkaraniwan nakikita natin sa palengke. Yung mga uray-uray na yan eh, hindi naman ano, nakikita natin sa ating magulang na gagawin na nakakain pala. Pero yung pala yung napakaganda. Ganyan. Kasi kita mo yung mga ano, yung mga kambing. Paborito nila kain. Pag nakikita nila yung mga uray, oh, eh, talagang kain-kain sila pero yung mga kambing nakikita ko natitinik din sila. Kasi pag minsan kinakagat nila yung mga magugulang na tangkay ng uray ikuan eh. Talaga naman sila yung napapa-aringking natitinik. Kaya ang kagandahan itong klase ng ano ito, lahi, wala siyang tinik. Yan ang kagandahan. Ay, pero sa atin, eh, okay rin yung kahit yan yung may ano, may tinik. Yung ganyan. Kaya pala pag kayo merong kuwan sa ano, sa garden, na ganyan. Ikaw yung huwag mo nga ano, huwag mong bubunutin. Dahil kasi maganda nga yung ganyan kasi maganda sa katawan nyo dahil ano talagang natural yun. Natural, alam mo yung mga natural yan eh nagiging parang gamot sa ating katawan. Nakakapagpalakas ng ano ng immune system. Mas masustansya yan kaysa dun sa mga gulay na nabibili sa bayan. Tayo nga lang kasi ang nakasanayan natin yung lagi tayo sa palengke. Kapag halimbawa nakaisip tayo ng ano ng maggulay, hindi lagi nga takbo natin sa palengke. Kaya naman ang alam lang natin na ano makakain ay yung mga nakikita natin sa palengke. Hindi natin alam na itong mga wild na kuha. Tayo lang naman kasi ano masyado tayong na negosyo. Kaya naman ayun kasi kapag tingnan mo yung mga gulay na gayo, pag kasi tinimbang mo yun mabigat. Ay kung kartong halimbawa kartong alam na ititinda mo, halimbawa ito mga dahon lang nito, naku hindi biskikin baka isang timba nito kuwan eh, baka nasa 1 kilo lang ang bigat. Ay napakagaan kaya walang masyadong nagtatanim ito na para ipagbili. Kaya naman hindi nakilala, pero kung may nagbibili nito sa palengke, maraming makakakilala nito. Eh pagkaganto eh wala ka nga naman masyadong kikitain. Kaya ito hindi ito ginawang komersyal. Pero hindi alam ito na ito yung napakasustansya. Itong ganitong mga uritis. Pero meron naman sinasabi ng doktor yung mga mabeberdeng dahon ng gulay. Oh, kaya katotin naman napaka gigri naman ng mga dahon na yan, oh. Libre. Kaya nga ito bagay ito sa mga ano, yung tao na laging busy. Halimbawa meron kang isang lugar na garto. Na halimbawa wala ka namang ano sa pagtatanim, parang wala kang hilig. Pero mahilig kang kumain ng may gulay. Ngayon kaso wala ka namang hilig na magtanim. Oh, ay itong mga garto magandang itanim, tapos yung kanyang mga palayang ligaw. Oh, yung mga palayang ligaw kasi yung palayang ligaw, ang gandahan na yan, yung hindi rin siya masyadong ano, tinitira din ng ano ng mga putak na yan. Yung palayang ligaw, pero hindi masyado kasi
siguro napapaitan din yung ano, yung putakte. Hindi katulad na yung mga ampalaya na malalaki, yung mga commercial na ampalaya, yung mga nakikita sa bayan. Kasi yung mga nakikita sa bayan eh, kuwan eh, hindi masyadong mapait. Kaya nga minsan pag kayo nakapagluto ng kuwan, ng ganyan, lalo na yung ampalaya na pagkakalaki, sobrang laki na semi patula na. Ang laki. Ito mo yun eh, lalong walang ano, walang masyadong pait. Kaya kasarap ng ano na yung ginisa na yun. Hindi gaya nitong mga gartong mga Tagalog. Talaga namang kahit anong gawin mo diyan, talagang malalasahan mo yung pait niya. Nakakawan. Pero kaya yan, hindi masyado siyang ano, tinitira siya ng mga maninira kagaya ng putakti. Kaya naman yung sila laging nakakapag-produce yan ng mga magugulang na buto. Tapos ngayon ay ano, halos ang kagandahan pa niya, yung napakarami kapal pati niya, hindi natin nakikita. Tapos nakakahanggang sa nahihinog na yung kanyang ano, yung kanyang bunga. Pagkatapos yan, namamatak na. Ganyan. Tapos pagka nagtag-araw, di kayo mamamatay na yung mga yan, mamamatay na. Tapos yung mga buto nila, ano, nandiyan sa ilalim. Ako nga dati ano, merong napagtrabahuhan kami. Tapos doon sa napagtrabahuhan namin, teka ano kaya yung mga kuha ng mga damo na yun na doon. Parang medyo malalapat ang dahon, tingnan muna natin kung ano yun. Kung ano yung mga malalapat na damo daw. Ay, iba pala. Pala yung mga dahon na mga hindi natin kilala kung anong klaseng dahon na. Tsaka ibang itsura niya eh. Parang hindi magugulay. Pero malambot, magaspang pati. Hindi makakuha. Hindi magugulay. Pero meron dito mga ano, ito. Ito saluyot ito eh. Yan, saluyot yan. Saluyot. Yan, saluyot pa. Yan, saluyot. Bukas pag ano eh, marami na kasi tayong ano. Kaya nga yung halimbawa meron kang space na ganito. Space tapos yung ngayon. Tapos may ampalaya kang ligaw, nakakuha mga buto. Diyan mo ilalagay. Sa bubulabor kahit di mo na initanin. Kahit di mo na ihukay, bulabor mo na lang dyan. Tapos pagka nagtag-ulan, yan eh maninipon yan. Kasi ano, yun yung napagtrabaho ko ikuan. Kung nakakita ko doon sa damuhan, ang kapal ng ano. Kapal lang ano ng ampalaya. Palayang ligaw, kapal. Kataming hinog ng aming hinog. Pagkatapos eh, nakakuha ko ng mga ano, mga hindi pa hinog eh, yun ang dinala ko sa ano. Tapos kumuha rin ako ng mga buto. Kasi ang buto sa ilalim pagkakadami ng mga buto. Sobrang dami ng buto. Kaya pala yung ano, yung ampalaya, talagang kung saan ang mga tumutubo. Kasi sila sa kuha ng dahil buto sa ilalim. Tapos siyempre yan, madadala ng baha. Tapos makapunta doon sa ibang lugar, tapos din naman sila tutubo. Kaya pala yan, ano, kalat minsan sa mga kuwan, sa mga tubuhan, sa mga tabi ng tubuhan, ano, kalat. Kaya nga naalala ko nung kami may alaga pa kami baka. Ako nangungumpay ko, laging doon sa mga kung saan mga kumpaya namin ano laging maraming ganyan ng mga nakapulupot sa mga matataas ng mga damo, sa mga bayabasan mga ano yan, gapang yan doon, mga ampalayang ligaw. Pero ano, madalang lang ang ano niyan, ang kumakain nung nakikita ko, nakakuha. Pero kahit paano may nagtitinda niyan sa ano, sa bayan, mga pala. Kasi yung iba ang hinahanap pa nila yung ano yung ampalayan ligaw, yung talbos na yan. Meron din nagtitinda na yung talbos ng mga malalaking ampalaya. Pero mas hinahanap nila yung ano, yung talbos na yan, dahil kasi gamot yung ano na yan. Lalo yung mga may diabetes. Yung mga, ayun ang hinahanap kasi ano, may gulay ka na,
may kamot pa. Kaya yun ang hinahanap nila. Kaya kung may ano, may lupa, ako maganda yung ganyan. Tapos yung mga ulasiman, ulasiman na kuwan, damo. Tapos yan ang mga ikakalat mo diyan sa yung ano, sa yung kuwan. Meron pang na kuwan na ano, yung gang patulang kuwan, wild na patula. Na dati ako nakakita na yun sa ano, sa yung kami may napagtrabaho din ako isa na kuwan ay may patula din akong nakakita doon, ano yung gang maliliting patula yun na yung gang parang balimbing na patula, parang balimbing liliit. Liliit, ayun pala yung mga wild, ayun ano basta pagkano tumutubo lamang yun, kung saan yun ganun din para ting wild na ampalaya. Ay kaso ano nung panahon nakakuha ko ng kawan napatransfer ako dun sa ano, kaya nawala tuloy yung mga buto na yun. Nagkaroon ako dati ng buto tapos doon naman sa atin nagkaroon naman ako na yung patula na wild na maliliit na ano, yung kang kinis naman ang balat, ano nakapagtanim din ako. Kaso isang ayun ilang buto yun na tinanim ko isang sumibol. Tapos kakatuwat ang bunga matamis, yung kang manamis-namis ang bunga na yan mga wild. Ay kaso yung ganun mang ako kuhan, pagkaka hindi na ako nakapagpagulong at pagkakaano lagi ko nang nagugulay. Ang paano yung akala ko ano tuloy-tuloy ay nadaanan ng bagyo, ayaw na kuhan ay na tuluyang namatay. Hindi tuloy ako tapos ako naghahanap ulit, hindi na ako nakakita. Kaya yun ang maganda rin yung gayon. Maganda talaga yung ano, yung mga wild na kuwan. Ay samantala dati ako yung nagtanim ng patula na yung patulang mahaba na di ako nakabili ako ng buto. Tapos yun ko kaganda na mahaba. Naku, kung hindi mo pa balutan, pag hindi mo pinalutan ng ano ng mga kuwan, ay talagang hindi ka makakatikim. Dahil kasi pag siya ano na medyo tumataba na ng konti, ano na tinitira na yan mga putakte, mga matitindi. Nakikita ko sila mga tinutusok. Tapos pag ano ang nakikita mo yung kuwa naninilaw ng kaunti ko, pag pinutol mo puro dalo. Ay hindi gaya na yung ano, yung dating ang wild na patula na yon. Ay kaganda, maliliit ang bunga niya, tapos yung matatamis, ang bango-bango pa, ay mabango. Ay kaya kapag kain naluto na, kahit nasa mo ng malunggay, yung malunggay, di kaya ang malunggay na yan, pag ako naman nagluluto na yung malunggay, nakasama lang yan bawang, tsaka tubig, asin, tsaka yung baka kayo dyan ng bitchin, o kaya yung mga pangpalasa na kuwan, mga mix. Ay kuwan, anong nangyari naman pagka naluto pa ka bango-bango pa. Kaya yung malunggay lalo sumasarap pagka hinaluan mo na yon, na yung patula na yon. Ay nangyari hindi nakasurvive sa ano, sa bagyo. Ayun yung kakagandahan na yun ni kuwan, kahit na ganyan may mga putakte, hindi siya ano, ayaw mo bakit hindi siya nagugustuhan ng ano, ng putakti. Kaya kung tutusin napakaganda nga na ganyan. Ay kung bakit naman ayun ang naiiwasan natin na itanim na kuwan yung, kaya nga yung kahit nga yung ano yung kang mga kalabasa nung una, yung kalabasa no talaga nung una napagkaligat-ligat na yun. Kaso ang problema may dumating na gayang mga malalaki ang bunga. Kaso yung gayang mga malalaking mga bunga kailangan talaga alagang-alaga mo. Kasi kapag yung lugar mo maraming putakte, talaga naman laging low yung ano na yan, buko pa lang tinitira na ng ano, ng mga putakte ngayon para ikaw ano, maka-harvest ka diyan ng malalaki. Pagka yung lugar maraming putakte, kailangan talaga ano, i-sprayan mo. Kaya masyado yung ganyang mga malalaking ano, na commercial, talagang yan magastos kasi kailangan mo talagang i-sprayan sila. Hindi gaya na yung mga sinauna nating mga kalabasa nung una na yan pa kahit di mo nalagyan yan ng mga fertilizer, kasi pagka yun yung mapahagis lang ang buto na yan
sa kuwan, kahit yan ay sa damuhan eh, ano, talagang namumunga ng ano na, ng ayos. Kaso nga lang, hindi siya masyadong kalakihan. Ngayon, siyempre, pagpunta mo dun sa, dinala mo yan sa palengke, tapos yung mga katabi, pagkalalaking, ano, lalaking kalabasa, yung isang gayat na lang, halimbawa, parehong 5 piso. Siyempre, ang bibili ng kuwan ni ano, yung malaking gayat, malaki, na kuwan. Kaso, ang lasa naman niya, hindi talaga kaya niyang pantayan yung ano, yung lasa na yung mga kalabasa ng mga sinauna na maliliit nga sila pero talaga namang maliligat tapos yung medyo manamis na mes. Kaso nga lamang syempre tayo kasing mga tao ang minsan ang iniisip kasi natin yung pera lagi pera kasi kaso magdala ka ng ganyan hindi naman masyadong napapansin ng mga customer. Ang customer kasi lagi titignan yung mga malalaki. Kaya, anong nangyari? Hindi na ulit nagtanim na yon. Hindi na. Kaya ngayon, wala na masyado. Hindi, naghahanap ako ng ganyan na kalabasa ano. Para meron akong nakikita na mga maliliit na ako. Pero iba na rin. Iba na iba talaga yung ano, yung mga ganyan na mga sinauna. Yung mga wild. Tapos hindi pa sila kainin ng mga ano, insekto. Tapos hindi mo sila kailangan lagyan lagi ng ano, ng mga fertilizer na kawan. Ngayon kasi yung mga lumalabas na mga ano, parang kailangan alagain. Pag hindi mo sila nilagyan ng fertilizer, hindi sila gumaganda. Hindi kaya na yung una, yung mga sinaunang mga gulay na kawan. Kaso nga lang sila nga medyo maliliit. Kahit sa mga okra, kita mo yung mga ano, mga okra. Mga naglabasan niya yung mga okra, yung mga komersyal, yung pagsahaba at pagsa lalaki. Ano naman ang okra natin dati, yung kang maliliit lang na green, napakaliliit. Pero ano naman, napakalalambot. Malalambot. Ay yung okra na kuha, kaya naman maganda, yung kang matataba sila, tapos yung haba, tapos yung mura. Pero ang ano naman na yon, yung pagkawiligtanin naman na yon, kailangan talagang masipag kang mag-ani. Dahil kasi halimbawa nagkataong maulan, hindi ka nakapag-ani, ay siya agad ay magulang na, yung matigas na agad, madali siyang tumigas. Yun ang kuha niya. Ay itong sinauna na halimbawa ay nagkataong mabunga na, tapos yung medyo maulan, ay parang gawin tinamad kang mag-harvest, ay kuwan siya hanggang malambot pa rin. Kaso nga lang ang problema, medyo maliit siya. Natalo siya na yung ano, na yung mga malalaki, may mga lumabas ding medyo mahaba na green. Ayun, nawala na rin yung anong yun, yung okra na yun. Ngayon may mga green na rin. Pero iba na parang mga commercial na rin yung mga ano. At nga lang bakit yung mga buto na ganyan. Mga hindi natin na parang hindi na ako kolekta, tapos na ay stock baga kasi nawawala na yung ating mga kahit nga sa mga isda at mo yung mga dalag nung sinauna, yung sinaunang dalag natin, yun ay kahabang tumatanda siya, yun ay talagang masarap ang lasa, yung kang lalong sumasarap ang lasa kahit yung mga hito natin nung sinauna, yun eh habang tumatanda sumasarap. Ngayon siyempre nagkaroon ng mga dalag na galing ibang bansa, ay siyempre yung mga dalag ng mga galing ibang bansa, mga malalaki yan, malalaki, yung kang malaki ang pagkatawan, mahaba. Kaso ang kuha naman sa kanila, di kay halimbawa pag dinala mo dun sa palengke yung native mo na dalag, tapos may nagdala naman ang galing ibang bansa na commercial na kinulture naman sa atin, tapos dinala sa palengke, ay ang tinda mo magkatabi kayo, ang tinda mo yung native ay maliliit. Siyempre mga customer lagi ang gusto yung malalaki, yung tuwang-tuwa at kalalaki. Kaya ay nangyayari yung ating mga dalag ngayon na yung mga sinauna nawala na rin. Kasi yung sinauna kasing dalag natin yung native natin, yan pag tumatanda sila nagiging itim sila, itim ang itim ang kanilang pinakakaliskis.
nagiging itim. Tapos ang karton tiyan, puti siya, puti yung kanyang tiyan. Ngayon wala, dati sa Laguna, dati may mga, kasi doon sa Laguna, nung ako nakapunta doon nakatira kami doon ng 5 taon sa Laguna. Doon talaga banyera, doon ako nakakita ng ng dalag na marami. Kasi banyera ang dalag doon. Di bali ang hito kasi halos kalat na rin yung yung hito. Kahit sa amin doon may mga nagtitinda rin ng mga hito, nakakuha marami. Ay pero yung doon sa Laguna, talaga na doon talaga yung mga dalag. Doon ako nakakita. Kaso dahanap ako, wala na yung ating sadyang sadyang dalag. Ay yung dalag na yung sa atin mga native na yun ay kulay itim. Yun nung pagtumanda sila, kulay itim ang kanilang kaliskis, nagiging kulay itim. Nako, pag iniluto mo ay talagang matanda na, ay masarap ang ay hindi gaya nitong mga lumabas ngayon ng mga dalag na galing ibang bansa yan, ay malalaki na kapag sila na may matanda na, pag niluto mo maya pa sila, hindi masyadong masarap. Ang magpapasarap na lang doon yung mga panlahok, lalahukan mo yan ng mga pampalasa para lumasa. Halimbawa ibababad mo yan sa mga masasarap na kuwan para lumasa siya, hindi kagaya na yung yung ating dalag na native. Kaso nga lang siya ay hindi masyadong malalaki. Kaya nawala na rin, hindi na yung pinansin. Pati yung mga hito, nawawala na rin yung ewan kung meron pa mga native ngayon, mga hito. Kasi minsan nakikita mo yung mga nakikita mo sa tubigan, mga native, parang hindi na native mga may lahi na. Kaya pagka medyo may edad na rin, matanda na yung kuwang, pag piniluto mo maya pa na rin ang ang lasa. Sa mga tubigan yung ibang mga nakikilahuli na kuwan maya pa na rin ang ang lasa, hindi na kuwan, nawala na. Kaya ganyan din yung mga gulay natin, yung mga kasi ayun ang kasing mga kuwan, parang nabaliwala natin. Para yung mga ganito, siya pala yung mga nakakain pala na yan. O sa atin, hindi masyadong pinapansin yan. Kasi nga, ang nakasanayan nga sa atin, kung ano lang yung mga nasa palengke. O siya, sige, maraming salamat at hanggang sa muli. Huwag nga pala kalimutan mag-subscribe.